Sige, Binibining Coach, paunahan ng panalangin. Handa ba kayo magdasal ng Oo, handa na kami. Patunayan niyo po kami sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga, Grade 10 Ruby. Magandang umaga, Sir Justin. Magandang umaga, Mrs. Manatuwing. Ikinagalak po namin kayong makita. Okay, bago kayo magsiupo, tignan muna yung mga kalat kung meron, pakiayos ng mga upuan, at maaari na kayong upo kapag okay. Okay, nasa ng ating kalihim ng klase? Kalihim. Kalihim, secretary. Asan ka? Okay. Meron ba tayong liban ngayong araw? Gusto naman ako sabihin sa inyo na may dalawang liban sa aming klase. At ang pinaka-point function ko yun ay dalawang isa. Ang mga lalaki naman ay 18. Sa kabuuan, 3 siya. Okay. Meron tayong dalawang liban ngayon. Pero kahit wala sila, ay noon na lahat kayo nandito ngayon. Tama ba? Yes! Okay, meron lang tayo mga alitutunin sa loob ng klase. Una, ang kailangan ko sa inyo is yung attention nyo. Kailangan ninyong makinig. Kailangan ninyo na ituon yung inyong mga mata sa akin. Huwag sa katabi nyo. Okay? Baka mapol kayo, hindi kayo sasaluhin niyan. Okay? Ituon lang inyong attention sa guro upang lubos na maunawaan ang talakayan. Pangalawa, pakikinig. Makinig ng mabuti sa talakayan upang may masagot sa katanungan. Naunawaan? Okay. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, gusto ko muna na kamustahin kayong lahat. Kamusta kayo? Sige nga, kamusta ka, Binibining Butch? Sige. Masaya, bakit? Okay, sige, Binibining, Ginoong Rone, kamusta ka? Okay, sige nga, ikaw, Binibining, Ginoong Pakon, kamusta ka, Pakon? Nagpapala po, sir. Okay. Pero, kahit ano man yung mga pinagdadaanan ninyo ngayon, wag kayong susuko, bagkos maging matatag kayo. Naunawaan? Para sa ating paunong pagsubok ngayon, meron tayong wika, rambulan. Ano ba yung panuto dito? Sige, basahin. Antonio? Kaya kayo masabi ang narong sagot. Katulog ng mga salitang inyong babasahin. Ulit-ulit itong babasahin sa isipan na kung makuha sagot sa katulog nito. Okay, para sa unang sasagot sa ating katanungan, sige nga, basahin muna and then itaas ang kamay kapag alam ang sagot. Sige, Ginoong Garrito, basahin muna and then sabihin kung ano yung sagot. Basahin, tapos sabihin. Okay. Anong sagot? Matalino. Matalino, tama ba? Okay, bigyan ng palakpak. Sunod. Sige. Sige, Ginoong Ayapana. Okay, bakit? Jose Pilisan, tama ba? Perfect, mahusay. Bigyan ng palakpak. Sunod. Sige, Binibining Lumon, pakibasa. Okay, Simon, tama ba? Mahusay. Bigyan ng palakpak. Okay, sunod. Sige, Ginoong Mark. Okay, El Filibusterismo, tama ba? Napakahusay naman. And last, sige, Ginoong Rone. Okay, Placido, Benitente, bigyan ng palakpak.
inyong diwa ngayon o gumana? Sino ba inaantok? Inaantok? Okay, upang mabuksan ang inyong mga diwa ngayon, ay meron akong inihanda dito na isang pagpumukaw sigla. Sino i-page? Okay. Sino i-take? Okay, ano yung paluto natin ngayong araw? Sige. Ginoong Bernardo, pakibasa. Basahin ng puro ang mga kasangian ng mga mag-aaral at tutukuhin nila kung sino sa kanila mga kamag-aral ang may pag-ugaling base sa sinabi ng puro. At kapag nalaman na nila at ipinin ang puro ng isang mag-aaral at ibibigay ang isang award sa kanilang kamag-aral kung sino ang may pag-ugaling na. Okay, naunawaan ng paluto. Sino naunawaan taas ang kamay? Sinong hindi? Babalik ko ng grade 2. Okay, wala. Okay. Para sa muna natin kaugalian ng mga estudyante sa loob ng klase, sino kaya ito? Sino yung sa tingin yung clown ng klase ninyo? Ito yung mga official na mentor. Dahil nabigyan natin siya ng award. Sino yung official na mentor? Sino siya? Si Melanie. Asa si Melanie? Si Melanie. Okay, sunod. Sino tong mga Spice Girls na to? Ito yung mga tao. Okay, nakawalan natin sino? Ito yung mga laging late pumapasok. Sino? Asan siya? Sino? Asan siya? Akol. Okay. Para sa uli ay sunod. Ito yung mga gwapo. Uy, wala! Sa loob ng klase na akala mo anak ni Rizal, maraming alam. Si Riaz. Okay. Okay. Palakpakan muna natin yung mga award din natin yung araw. Okay. Okay, para sa ating gawain ngayon, no, meron tayong pagpapalawak ng kaalaman, ating alamin. Ano ba yung mga salita na hindi natin naunawaan doon sa kwento ni Placido Penpente? Okay? Sige, basahin natin ang unang kanta ay yung Panuto, Ginoong Valdez. Wait lang. Panuto? Panuto, tutuyin ang salitang may salunggulit. Okay. Tutukuyin nyo lang yung mga salitang may salunggulit. Sino ang unang gustong bumasa sa number 1? Sige. Baka sa mukha ni Placido Penitente ang kapanglawan nang di siya pinayagang huminto sa pag-aaral ng kanyang ina. Sige, Ginoong Ronel. Ano kaya ito? Baka sa mukha ni Placido Penitente ang Kapanglawan. malumbayan, hindi siya pinayaan huminto sa pag-aaral ng kanyang ina. Kalumbayan? Okay. Sige, iba pang sagot. Sino pa? Okay, kalungkutan. Perfect. Sunod. Sunod? Sige, Ginong Tido. Baka sa mukha ni Placido Hindi, pangalawa na po. Sorry. Ang panalo ay kinakainisan ng marami. Maulit. Ito yung mga taong pabida o mapagmataas. Okay, sunod. Sino? Pangatlo. Pangatlo, sige.
Ito yung mga taong laging ang mangila ng limos sa mga tao ay kadalasang ginagawa sa mga taong gipit na gipit. Ano kaya yon? Nanghihingi o nangongolekta. Okay, sunod. Naging bigyan lalaki sa pagsusumamo. Ano kaya yung pagsusumamo na salita? Nagmamakaawa. Perfect. Sunod. Last. Sino? Taliwas. Ito yung mga taong pag kinausap mo ay tipong binabaligtad ka. Philosopher? Salungat. Tama. Okay. Alam ko na meron na kayong natutunan patungkol kay Placido Penitente. Pero sino nga ba si Placido Penitente? Ating aalamin ngayong araw. Okay? Panoorin natin itong video na to mula sa kwento ni Placido Penitente. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng Trasino sa sala ang Kapitan General kasama ng Padre Sibila, Padre Irene, Padre Fernando at Simon. Tinanong ni Simon sina Padre Sibila at Padre Irene kung ano ang kanilang ipataya. Pinag-usapan din ang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. May isa pang makaraikin yata o makaraig. Makaraig, magalang at nakatuko ang binata. Mayroon pang nagkagalang pasilyo, estudyante sa medisina. Tungkol kay Basilio, wala akong masasabi. Ganyan pala. Ika lang niyo ang pangalan niya. Bago matapos ang usapan, ating general, narito ang anak na babae ni Cabezang Tales. Hindi mo pwede manangkali ko na ng matahimik. Ikatlong araw na ito ng kanyang pagtungo dito. Kaawawang bata. Siya, pasulatin ang paligid ng isang utos sa tiniente ng Guardia Civil upang padayain ng matanda. Masama ang loob ni Placido Penitente habang naglalakad sa eskolta patungong Universidad ng Santo Tomas. 2 beses na siyang sumulat sa kanyang ina upang huminto sa pag-aaral, upang magtrabaho, ngunit hindi siya pinayagan. Ang paghahangad ni Placido na tumigil ng pag-aaral ay panaisipan sa kanyang mga kababayang taga-Tanawan. Siya ang pinakamatalino sa kilalang paaralan ni Padre Valerio Roon, kung kaya tinuturing siyang filibustero. Hindi naman siya superon, walang kasintahan. Pinawawalang halaga ang mga aral ng tandang Basyo Makunat at mayaman. Nakasabay ni Placido si Juanito Velarde sa pagtawid sa tulay ng Espanya. May ganito bang mabuti, Penitente? Ganoon. Ikaw. Masaya. Inanilaan ako ni Padre Camora ng ipaasin sa kanilang bayan. Sumama ako. At sapagkat maraming magagandang dalaga, pinaranan namin lahat. Napakasaya. Doon ang bahay na hindi namin pinansin. Nakakilala kami ng isang mangmang. At itanyata ni Basilio. Napakaulo ni Basilio. Aanin kaya niya isang dalagang hindi marunong ng Kastila. Walang yaman at naging alula pa. Napakasulit niya. Ang ganda. Isiligad din ang balis ng Padre Camora ang dalawang makaharana sa kanya. Hindi na lamang at hindi sila nakatay. Susunod pa rin siya tulad ng ibang kung may mangyayari rin sa kanya palang araw. Malakas na malakas si Juanito ang alang tinignan siya ng masama ni Placido. Nang sila'y nasa universidad na at naghihintay sa mga profesor, isang karwahe ang huminto na naging sanhi ng gulong-gulungan ng mga binata. Bumaba sina Paulita Gomez, ang katipan ni Isagani at Doña Victorina. Ngumiti at buong giling na binati ng Doña si Juanito na yumukot sa harapan nito ng buong gala. Namula naman si Isagani, ngunit kining nagpugay. Habang papunta sa kanyang klase si Placido, tinawag siya ng isang estudyante upang lumagda sa isang papel.
Mamaya na. Ibig ko munang mabasa. Napakahaba, hindi mo pa nakikita? Si Macaraigat ang iba yung humihiling na makapagpatayo ng isang Akademya de Castellano. Bagay na isa lamang kalokohan. Mamaya na. Nagsimula ng klasiko. Nagpatitig o na ang profesor sa pagtawag sa pangalan ng mga estudyante nang sumungaw si Placido sa pinto ng kanyang klase. Kaanak na sana siya dahil natawag na ang kanyang pangalan. Ngunit naisip niya palapit na ang kanilang pagsusuli at hindi man lang siya natatanong o napapansin ng profesor. Inisip niya, ito na ang pagkakataong siya'y makilala. Katumbas ito ng pagpasa sa loob ng isang taon. Kaya pumasok si Placido ng walang ingat. Pakalagkad niyang nilakad ang kanyang sapatos. Napansin ito ng profesor at tiningnan si Placido na parang sinasabing, Walang galang. Pagpayag ka rin sa akin. ipinaulit binasa ng profesor sa pisika na si Okay, naunawaan niyong binanood? Okay, sige nga, tukuyin niya kung sino ba si Placido Penitente. Sino ba si Placido? Sige, Blas. Isa pong matalinong mag-aaral. Isang madalinong mag-aaral, ano ba? Isang matalinong mahusay na mag-aaral. Ah, Gusto mong tumigil. okay. Sige. Bandes. Ako ay tinawag na Silvestero. Filibustero. Sige, sige. Ano pa? Meron pa? Okay. Si Placido, no? Siya yung pinakamatalino at kilala sa kanilang lugar sa Tanawan. Ngunit nung lumipat siya dito sa Maynila, ay hindi niya nagustuhan yung sistema ng edukasyon, no? Kaya ano yung nangyari sa kanya? Mas gusto niya na lang, sumulat siya ng ilang beses sa kanyang magulang. Dalawang beses, tapos gusto niya na pong lumito sa pag-aaral. Gusto niya nang huminto. Pero ano nga ulit yung dahilan kung bakit ayaw na ni Placido na mag-aral? Sige, Anton. Gusto niya na magtrabaho, pero bakit? Bakit mas gusto niya na lang magtrabaho? Sige, ginaw Blas. Sa mga diskriminasyon na nararanasan niya. Dahil sa mga diskriminasyon na nararanasan niya. Bilang isang estudyante, no? Gagayain niyo ba yung ginawa ni Placido Penitente? Hindi. Sige, kung hindi, bakit? Ano yan? Kasi po ayaw ko sa yung pagkakataon na binigay sa akin na makapag-aral sa magandang paaralan. Okay. Sino pa? Ayaw niya daw sayangin yung binigay sa kanya ng pagkakataon na makapag-aral. Ano pa? Sino pa? Sige, Blas. Mas maaari na po kung makapagtapos ko ng pag-aaral para po masigurado ko yung namin future. Okay. Sige, ikaw. Detata. Upang makakuha ng mas magandang trabaho. Okay, upang makakuha ng magandang trabaho. Perfect, no? Ngayon, ano nga ba yung pagpapakahulugan ng pangalang Placido Penitente? Sa Placido, ito ay nangangahulugang kampante o mapayapa. At kapag sinabi naman natin penitente, ito ay nagdurusa. No? Makikita natin dito sa Kabanata 12, yung pagiging malungkot ni Placido Penitente. Bakit? Sige nga, basahin niya, Ginong Valdez. Dahil sa hindi niya nagustuhan ang sistema ng patakaran ng pag-aaral mula sa pamantasan ng Santo Tomas. Dahil ang guro ay palagi nagpapasulat, ngunit hindi naman nagtuturo. Naging mahirap para kay Placido ang balas ng sistema ng pag-aaral dahil pinala siya sa kanilang lugar bilang sa matalino at pinakamahusay pagdating sa pang-akademiko. Kaya tinais si Placido na huminto na lamang sa pag-aaral at maghahanap buhay na lamang. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ina at pinilit siya na magtapos sa pag-aaral. Okay, no? Pero, alam niyo rin ba, no, na si Placido ay nakaranas ng pambubuli? Paano? Bakit? Sino yung nakakaalam kung paano naranasan ni Placido Penitente yung pambubuli? Nabuli ba siya doon? Yes. Sige, pinipili. Bakit? Sige, walang maling sagot. Sige, binong bigat. Sa pamamagitan po ng mga masasakit na salita.
Okay? Sa pamamagitan ng masasakit na salita. Dahil si penitente, no, ay lagi siyang binubuli ng kaklase niya. Tama? Sino ba yung kaklase niya na yun? Yung mataas? Si Juanito Velasquez. Pero alam nyo ba na meron ng kaso ngayon ng bullying ayon sa Republic Act 10627 or Anti-Bullying Act of 2023. Pakibasa nga. Sige. Okay, sunod. May basa. Sige, pakibasa. Binigay. Ang bullying ay hindi lamang nakitulog ng pisikal na ito, kundi ito rin ay may negatibong influensya sa pagdiriwang pagkain. Ang mga biktima at mga ina-apply madalas mag-absent sa klase, magpakita ng mas mababang antas ng pag-aaral at posibleng mag-dropout sa paral. Ang mga estudyante na nagsasabing sila ay biktima ng pananakot ay may mas mababang score sa pagbasa kumpara sa mga hindi o mas bihira ang ganitong pananakot. Okay, salamat. No, ang bullying, no, meron siyang iba't ibang uri. Meron siyang physical, at meron siyang mga verbal lang na ginagawa. Halimbawa, kapag sinaktan ka, ito ay parte ng bullying. Kapag pinagsabihan ka ng masasakit na salita, naunawaan, sa kaso natin, merong mga matataas na porsyento o bilang noong taong 2024 simula nung pinirmahan ni Pangulong Aquino yung about sa bullying. Noong taong 2014 to 2015, meron siyang 5,642 na kaso ng mga bullying. Pagdating naman ng 2015 to 2016, ay merong 7,221 na kaso ng pagbubuli. Sa 2016 to 2016 din ay meron siyang 8,750. Pero nung taong 2017 hanggang 2018 ay tumaas ang bilang niya. Naging 15,866. At noong 2018 to 2019 ay meron na siyang 21,521. Kasama na dito, isa sa mga dahilan ng mga nabubuli yung kabataan dahil sa kanilang kasarian, sa gender bias or gender identity. Noong taong 2019 to 2020 ay bumaba ang bilang o yung kaso ng bullying. Umabot siya ng 11,537. Pero bakit? Kasi ito yung panahon na online class lang. Kaya bumaba yung kaso ng bilang. Pero nung taong last year lang, February 14, umabot ng 17.5 million ang nakakaranas ng bullying. Naunawaan? Okay. Nung nakaraan ay binigyan ko kayo ng mga pangkatang gawain. Sino yung group 1? Okay, ano ba yung group 1? Ano ba yung gagawin ng unang pangkat? Okay, para sa unang pangkat, sila yung maglalahad ng isyong panlipunan na naganap sa Kabanata 12 at ihahambing ito sa kasalukuyan sa pamamagitan ng dokumentaryo. Handa na ba ang pangkat isa? Asan yung pangkat isa? Okay, pero bago ang lahat, nasa ng rubrics? Binibining Matiles? Okay. Sa ikalawang pangkat ay gumawa ng isang tula na may titulong Mapayapang Nagdurusa base sa pangalan ni Placido Penitente. Pagkatapos ay itatanghal sa klase sa pamamagitan ng spoken poetry. Okay, para sa pangatlo at pang-apat na pangkat, sila yung magbibigay ng pamantayan. Okay. Sige, tignan natin yung pagtatanghal ng unang pangkat. Unang pangkat, sino sila? Okay, no? Para sa ating pamantayan. Ano ba yung pamantayan natin? Una, is
napapakita ng may kahusayan ang bawat paksang tinalakay. Para sa ikalawa, nakikibahagi ang bawat kasapi sa gawaing binigay. Pangatlo, naipapaliwanag ng maayos ang paksa. At ang huli ay nabibigyang buhay ang mensaheng nais iparating sa paksang binahagi. Okay? Para sa pinakamahusay, meron kayong 5 puntos. Sa pangalawa, sa mahusay ay merong 4 na puntos. Sa ikatlo ay merong asa nyo lang pamangkat. Okay? Sige. Asan yung unang pangkat? Okay, tumayo na kayo sa harapan. Okay, sige. Ang presentasyon ng unang pangkat at ihahalimbawa nila ito maya-maya. Walang sounds. Ang nangyari nga pala nung nakaraan ay ayaw na mag-aral ni Placido at gusto niya na lamang magtrabaho pero ayaw nang payagan ng magulang niya kasi makapagtapos na rin naman siya ng pag-aaral. Paumanid. Ang nangyari nung nakaraan ng mga panahon ni Placido Penitente ay ayaw niya na mag-aaral dahil gusto niya lamang magtrabaho. Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang dahil makapagtapos na rin siya ng pag-aaral. Kasi wala silang ginagawa kung hindi magsulat ng mga konseptiyo, magbasa ng libro, tsaka sumagot sa 1 hanggang 3 tanong ng guro. Tapos masaktak pa, may mga nagaganap din na diskriminasyon sa paaralan. Katulad ng nangyari kay Placido Penitente noong nag-aaral pa siya, ay nangyari pa rin ito sa kasalukuyang panahon na diyamak na sobrang dami ng nakakaranas ng dinanas ni Placido Penitente. Kung ako isang bata na makakaranas ng kanyang dinanas ay pipilitin kong ipagpatuloy pa rin ang aking pag-aaral dahil ito lamang ang tanging yaman ko at tanging pagmamalang ko sa mga magiging anak ko ba ng araw. Kung malimbuhat sa namin. Maraming salamat. Ano para sa mga tao, maaari kayo magbigay ng grado para sa kanila. Sino yung magkaano? Sige. Amir? Dahil makakita kasi ang pinakita nila, bibigyan sila ng 5. Nagpapakita ng mic o sayan ng bawat tax ng kinalakad. Okay, sunod. Magiging kawali. Sunod, saan na ipapaliwanag? Dahil may liwanag sila na maayos ang
Sunod. Dire-diretso na. Okay. Para sa last. Sige. Okay, para sa kanila. Kaya nabigyan nila ng buhay ang kanilang mental, bibigyan ko sila ng buhay. Okay, para sa akin naman, no? Limang puntos para sa nagbabakita ng may kausayan. Nakikibahagi ang bawat kasapi. Nakikibahagi ba? Okay, bibigyan ko kayo ng 5 puntos na ipapaliwanag ng maayos kahit na kinakabahan si Pakon. Okay, tapos nabibigyan buhay ang mensahe na is parating sa paksa. Bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Okay, para sa bibigyan yung palakpak, pangkatisa, ay pangkatisa. Ang pangkatisa. Okay. Dito kayo sa gitna. Okay. 1, 2, 3. Magandang umaga. Dahil magandang pinakita nila, bibigyan namin sila ng Roar Awesome Clap. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Roar Awesome. Okay. Para naman sa ikalawang pangkat, sige nga, minimit ang ginawang ron eh. Magandang umaga mga kamag-aral, magandang umaga mga kanurin. Andito kami sa inyong harap upang itangkal ang ginawa namin spoken poetry na ang tema ay mapayapang nagdudurusa. Isang binata na nagdulog sa edukasyong pangit ang sistema, kahit matalino ay hindi nabibigyang pansin. Walang araw-araw tinutokso, walang singit kung naiingit. Siya ay isang estudyante na ginap ng gusto. Edukasyong pinagpatuloy kahit na siya ay sobrang apektado. Mahirap man pero kailangan tiisin. Minsan nakapaghina pero kanyang kakayanin. Siya ay sinuko ng panahon, ngunit patuloy pa rin umaaral. Pagtagumpayan din ang pangarap na pinakamit. Matatapos rin ang hinalakit. Ayun lamang po ang presentasyon ng pangkat-2. Salamat. Para sa pagkatapat, maaari na kayo magbigay ng grado para sa kanila. Okay? Nagpapakita ng may kausayan ng bawat pagsasala. Nakikibahagi ang bawat kasapi sa gawaing binigay. Ay ipapaliwanag na maayos ang paksa. Okay. Nabigyang buhay ang mensahe na isiparating sa paksang minahagi. Okay, para sa kanilang gagawin. At dahil ang ikalawang grupo ay nakuha ng 19 na puntos, bibigyan namin sila ng angel clap. 1, 2, 3, go! 1, 2, whoop, whoop! 1, 2, whoop, whoop! 1, 2, ah! Okay, napakahusay. Palakpakan natin ang bawat isa. Okay, para sa ating gawain din, no? Meron tayo ditong pader ng kaalaman. Sino yung gustong magbasa at ibahagi kung ano yung natutuhan nila ngayong araw? Sige nga. Sige, Ginoong Valdez. Ang aking natutunan ngayong araw ay hindi hadlang ang masamang nasasabi
Sige nga, last. Ang aking natutunan ngayong araw ay padang buhay ni Placido Penitente at ang mga mabubuting aral na kanyang binigay o mga inalaan sa kanyang paglalakbay. Okay. Sunod, para sa ikalawang katanungan, maaari mo bang basahin? Sige. Binigay. Ano ang mahalaga? Diskarte o diploma? Diploma. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral at nagkaroon ka ng diploma, makakakuha ka ng magandang trabaho. At di lang yun, pwede kang makakuha ng ibang trabaho dahil sa diploma. Okay. Sige, sunod. Gusto ko na isulat nyo na lang dito sa pader. Pader, kung ano, yung gusto nyong sabihin sa natutuhan nyo ngayong araw. Susulat nyo na lang. Ilang estudyante, hindi dapat ito hindi dapat ito ikumpara. Dahil papareho tayong mahalaga na dapat tayo meron kang diskarte, meron kang diploma. Hindi ka makukuha sa mundo na wala kang diskarte. Hindi mo yung magagamit ang iyong diploma kapag wala kang diskarte sa buhay. Okay, pagsulat dito. Okay, sunod. Sino ba? May gusto ba ba? Okay, wala. Kung wala na, maglabas kayo ng isang 1/4 sheet of paper dahil ito ay tayo ay magwawakas na pagtataya. Okay, ilabas ang papel. Handa na ba? Handa na? Okay. Okay na? Okay, para sa unang katanungan. Okay, basahin at sagutan sa papel. Okay. Sige. Tapos na? Wala pa ba? Okay, tapos na? Okay. Okay, sunod. Okay, tapos na? Oh. Okay na? Okay, makipagpalitan na ng papel sa katabi. Sa katabi lang. Okay? Okay, tsagan ng maayos. Tapos lagyan ng iniwasto ni. Okay, ito yung tamang sagot. Okay.
nakakuha ng 5? 5? 4? 3? 2? 1? Okay. Ipasa yung papel sa harapan. Ipasa yung papel sa harapan. Sino yung nakakuha ng 5 muna? 5. Akin na yung papel ng nakakuha ng 5. 5? Ibig na mata. Okay. 4? 4? Tatlo? Dalawa? Okay, isa. Okay, napakahusay, no? Now, meron talaga kayo natutuhan ngayong araw. Para sa ating tatlong aralin, basahin, no? Gumawa ng isang buong patungkol sa Kabanata 13, klase sa pisika, ibigay ang mahalagang pangyayari, at mga tagpo, isulat ito sa inyong mga kwaderno. Naunawaan yung gawain? Okay? Okay. Muli, maraming salamat, Grade 10 Ruby. Okay, kayo ang lahat. Maraming salamat, Grade 10 Ruby. Maraming salamat, Ginoong Justin. Maraming salamat, mga panauhin. Hanggang sa muling pagkikita. Okay, pwede ba tayo mag-take ng picture lang? Yes! Okay, sa